Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik muna tayo sa flip top dahil unti-unti na nang-upload si Boss Arik ng second sight 14. So nauna na nga yung Jonas versus Saint Ice. So malamang sa malamang makumpleto ang isabuhay first round mga first week ng June or second week ng June. So ayun, unti-untiin na rin natin yung mga hindi pa natin napapanood na uploaded dito sa channel ng Flip Top. At isa na to, Charisma versus Class G. On paper, magbibigay ako ng insights ha. Okay, on paper sobrang match ng laban, 'di ba? Parehas silang agresibo, 'di ba? Si Charisma, grabe yung pagiging agresibo nito sa stage. Si Class G ganun din. Sa delivery ganun din, sa content ganun din. Kung paano sila magsulat, yung mga setup, yung mga bara, yung mga jokes, 'di ba? On paper sobrang parehas eh. Ang hirap para sa akin pumili sa dalawang MC na to kasi parang mirror sila eh. Kung ano yung pinapakita ni Charisma, ganon din yung kayang ipakita ni Class G. Ganon din si Class G. Kung ano man yung mapakita ni Class G, ganon din yung kayang ipakita ni Charisma. So, hindi to style clash kundi battle of effectivity to. Battle of kung ano yung mas pang battle na obra para sa isa't isa. So, exciting yung battle na to, lalo na galing sila sa magkaibang liga. Si Class G, Motus, kampiyon siya ng unang pedestal. Si Charisma naman, sa pagkakaalam ko, runner-up siya. Tama ba ako? Hindi pa kasi ako nakakapag-review ng tournament sa Pulo eh. Pero soon, natin yan, susunod-sunod rin natin yan guys. May mga inuuna lang ako, 'di ba? 'Yun, pero sa pagkakaalam ko, runner-up siya, 'di ba? Ang nag-champion si Lux Hearties, 'di ba? Tama ba? Gandang laban 'di ba? Class G versus Lux Hearties, tapos Raffian versus Charisma, 'di ba? Nung Vuelta ata 'yon. I don't know kung anong event 'yon, 'di ba? So ngayon, kalaban naman ni Class G yung runner-up nung natalo niyang Lux Hearties nung Vuelta, 'di ba? So 'yun. Hindi ako magbibigay kung sino yung mas lamang, sino yung dehado, hindi kasi on paper sobrang tapatan ng dalawa eh. Sobrang pareha, sobrang magkatimbang talaga sila eh. So it's a battle of effectivity na lang. So pakinggan natin yung obra nila, pakinggan natin kung ano yung or sino yung mas effective sa bawat isa, kung sino yung mas kokonekta, sino yung mas may maraming suntok, 'di ba? Yun yung magiging labanan dito. Okay, so game, Charisma versus Class G. Game. Nanalo ng coin toss si Class G. Pinili niya ba una? Tignan lang uminom Game. dapat. Pakinggan natin. Unang banat, out 15 days 3. Class G. Game! Game! Kala ko hindi na to babalik. Kasi yung suman niya, napakasagana. Oo, dahil sa flip top, lumakas yung business. Talagang tinatao, lakas sa masa. Pero nung kumota, nagpabaya sa liga,
Imbis bumawi kay Enigma yung angking galing na wala na. Puro na lang suman reference, wala na yung sapin-sapin niya mga bara. Mahiya ka! Tangina pag may laban, imbis na bars ang dalas, suman. Tig 35 per bundle, dessert dala pag battle, desertified na rapper! Tangina, ginagamit mo lang yung liga para kumita. Ganun ka nakagulang. Sinabihan pa niyan si Onyx na sinisira lang daw yung flip top. Bumabatil lang daw para may pang-ulam. Sa kanya pa talaga nang galing yun. Siya nga itong ginawa niya itong puhunan. Huwag mo sa iba-ibaling. Hoy, ikaw yung nagpro-promote ng suman. Pati sa pulo, pag may event, dapat yung food sa kanya galing. Kaya ang lalagkit ng MC sa pulo, puro suman kinakain. Kaya pag sinabi kong basta pulo, sabihin nyo, baho, basta pulo! Baho! Yan, basta pulo! Baho! Parang mga magbabakal mga anyo. Ano kung sa motos puno ng ginto, dun sa pulo puno ng tanso, paano? Pag may event, ganito yung setting. Kunwari pang para sa sining, pero ang plano magnakaw ng wiring tapos dun muna magmi-meeting, mga gago! Speaking of pulo, binadibag yan ni Laxarte sa pulo, talagang kinawawa sa game. Ay, okay. Kaya ang kapal ng mukha mong maglagay ng charisma sa name. Tinalo ka nga ni parating pa lang kami, di mas wala kang dating. Damn! Oo, laglag nung finals versus nag-champion. Kaya kung kumparahan sa pagpapatakbo ng karera, merong kaibahan. Kasi ako pwede na pang clutch, charismatic ka lang. Oh, no, di mo na gets. Mio lang kasi kaya mo i-drive, tangina mo tomboy na mukhang jigsaw. Sarap. Pag nagagangsing ka, kala mo maangas ka, tanga parang gusto mo mang-finger. Gago, hindi mo na matatago na tomboy ka. Amoy kita. Kaya kahit may gang ka pa, wala rin. Lesbian ka pa rin sa paningin namin. Kasi nung hinamon siya ng change pad, bigla siyang nagpalit ng napkin. Oh, change pad, nagpalit ng napkin. Tangina, hindi ito tatagos. Ano ang grupo mo? Dirty South? Pwes ang trabahuhin to ng malinis, kinagagalak ko, boss. Boss, alam mo kung paano to kumilos, di nagkukupad to. Sabi mo, walisin tong Dirty South, kaya tinutupad ko. Tangina, ito na ba mga special pick mo, master? Di ako nabagal sa mga hinain, kahit mapabattle man o mapacyper, basta wawasakin lahat kukulangin. Laxarte sa trap yung taobat na under, ngayon tong rapper na yung ipinain, pero no matter, ako'y food vlogger. Lahat ng special aking kinakain. O special pick tayong 4. Pero for your information, hindi ka kamatch. Baka umiyak pa ito pagkalabas, pagkat ito'y graduation na walang bagsak. Lahat ng kabatch gagraduate sa class. Okay. Sino yung 4 na binanggit niya? Ulit Grabe yung taobat na pacyper, basta wawasakin lahat kukulangin. Laxarte sa trap yung taobat na under, ngayon tong rapper na yung ipinain. Laxarte, Raffian, Charisma, Class G. Silang 4. Special pick. Tama nga naman. Pero no matter, ako'y food vlogger. Special pick tayong 4. Pero for your information, hindi ka kamatch. Baka umiyak pa ito pagkalabas, pagkat ito'y graduation na walang bagsak. Lahat ng kabatch gagraduate sa class. Okay. Tayo dito kay Class G. Ang tagal niyang nawala no? Ang tagal niyang nawala sa battle and sa tingin ko, ano yun, naka-apekto yon sa performance niya. Kasi, tingnan nyo sabi ko kanina, syempre, ang pinaka-basis natin is yung mga previous battle ni Class G, which is Isa Buhay 2024 against Slack 1. Pero bago siya matalo dun, natalo muna siya kay 30 diba? Ahon 14. Knowing Class G, since na-review ko rin to sa Motus, sa pedestal hanggang sa mag-champion siya. Syempre, alam ko kung paano magsulat to at
napansin ko na hindi ganun kasolido yung mga sulat niya dito. Yung mga setup niya, yung punchline niya, yung mga references niya, yung angulo niya, 'di ba? Yung suman, sapin-sapin, medyo nagamit na rin yan kay Charisma sa mga past battle. So hinanapan ko actually si Class G dito ng pagiging creative, 'di ba? Pero hindi 'yun, di natin nakita 'yun. Malay mo sa rounds 2 and 3 makita natin. Pero ang ano lang dito, feeling ko nakaapekto yung pagkawala ni Class G sa battle rap ng ilang hindi ko alam kung taon ba, isang taon ba? I don't know eh. Pero basta ang tagal ni Class G nawala eh. Hindi rin siya bumatil sa Motus eh, alam ko eh. 'Di ba? Hindi bumatil ata siya sa Motus. Hantungan, yung finals. O 'di ba? Tama, bumatil si Class G pala. Finals ng ano ng Pedestal 3. 'Di ba? Kalaban niya dun si sino ba kalaban niya dun? Si Mastafit. Basta, nakalimutan ko na. Ayun. Pero, eto, para mabilis na lang, I think yung sulat ni Class G dito is not enough para ma-knock out ang isang Charisma. 'Di ba? Hindi pa ako nag-i-spit si Charisma dito, pero sa tingin ko, iba yung gigil sa sa presence ni Charisma, 'di ba? Kung tinitignan niyo si Charisma habang nag-i-spit si Class G, hindi siya nasasaktan 'di ba? Hindi siya nasasaktan doon, parang nanggigigil pa siya mag-spit, 'di ba? Parehas silang nawala sa battle rap, parehas silang nawala sa flip top. Pero yung gigil ni Class G, feeling ko not enough. Yung mga napili niyang yung mga choice of words niya, punchline sa Imegos, I think hindi enough. Yung mga nagamit naman niya is gas-gas na linya. So, in other words, sinanapan ko talaga si Class G dito ng creative, 'di ba? So, hindi yun dumating. Hindi natin nakita kay Class G yun sa round 1. Pero we're hoping rounds 2 and 3 makita natin yan. Round 1 ni Charisma, pakinggan natin. Boring! Game! Ang ina nito! Suman pa rin! Paulit-ulit ka pare! Si Enigma nga wala sinasabi! Umorder nga siya, di ba okay lang magtinda, sir? Tignan mo, nagkakaintindihan nyo parehong negosyante! Kupal lang po tayo, hindi na lang kasi bumili! Tapos yung gang ko pa na Dirty South, dinadamay. Masyado kang pabida. Magpapajumpin ka sana, kaso nabading ka. Alam niyo paano ko nalaman nabading siya? Ayaw ng 30 seconds ang puta, ang gusto 5 seconds, walang mali siya, kupal. O, palakpakan naman dyan para sa Mandaluyong ngayon nagkaroon ng event dito. Mainit na raw yung class! Mainit? Ulul! Tangina mo, malayo pa yung April Fool. Andito ka sa lugar ko, teritoryo ko to, susunod ka sa aking rule. Nasa Mandaluyong ka, class. Ito'y Charisma School. Ano naman kung mainit na yung class? Charisma School. Flip top game! De, dapat talaga ang palakpakan natin. Si Enigma, siya talaga yung may kasalanan. Sa dami mo kang tomboy sa flip top, tangina kami yung pinaglaban. Talaga, sir? Porket parehas mo kang tibok, kinukumpara na. Eh kung usapang achievements lang, iwan to hoy, di ako dapat dito mahambing. Ako na nga yung mukhang tomboy kasi milyong may narating, tangina. Tsaka ba't lagi kang nakashort? Tangina naman. Panoorin niyo yung lamang laban niya sa flip top, nakashort yung hayop na yan. Oo na! Sponsor ka na ng box and dose. Pero lagyan mo naman ng konting swag para di ka nagmumukhang ewan. Hindi yung mag-orange ka na damit tapos green na short si M-Site boss mo, di si Kuya Shernan. Tanginan to, nung nakarang ahon December, naglalakad siya. Naka-short pa rin siya. Kala niya ang angas niya na. Di niya alam, para siyang tanga. Alam niyo anong nakakatawa? Nilapitan ako ni Kairam, bumulong pa talaga. Charisma, tignan mo yung medyas ni Class G, ang luwag, parang di sa kanya. Ayun, laglag sa isa buhay. Tangina, nakakaawa ka, Kosa. Yan mapapala, Class G, pag sa yabang napasobra. Tinapat sa rapper na walang round 3, di umubra mga boka. Yung laging nakashort mong binigyan ng slack, di na nakaporma. Okay, nice. Ay, si set up Hindi ko in-expect na
maglaland sa ganun. Kasi, di ba, pinupunan ni Charisma yung short, puro lagi daw naka-short sa battle. 5 battle niya, puro naka-short. Tapos, ang daming di ba? Segway Tapos biglang slack, binigyan ng slack, ayun din nakaporma. Angas no setup. Nagustuhan ko yung setup na yun. Hindi ko na-expect na doon maglaland yun. No? Slack 1 sa slack. Angas ng nun. Nung pagkakatahi nun. Unang linya na nagustuhan ko sa battle na to. Solid yun, Charisma. Tinapat sa rapper na walang round 3, di umubra mga boka. Yung laging naka-short mong binigyan ng slack, di na nakaporma. Galing, no? Kaya alam nyo ba kung anong meaning nung G sa class G? Glenn, nakaputong pangalan ng angas. Kala mo talaga nakakabilib mag-rap? Glenn, ang tagabenta ni Surhenyo ng ticket sa shop. Rapper na basic, dapat ini-X, tagabenta lang ng ticket kapag kay Sur manonood. Yung Glenn, naging Glenn Davis kasi he Celtics, salatang may Boston na sinusunod. Wow. Kaya M-Site, ito ba yung champion nyo? Class G? G? Isa lang? Kakapusin tong isang G if you want to try me. Malakas ko magsindi na parang si Shanti. Minamaliit mo ba ako, Site? Nagkakamali ka, buddy. Di uubra yung 1G kung tingin mo sa akin, tiny. Tangina nyo lahat, di nyo siya nagigets, mga verse niya matindi. Kupal kayo lahat, di kayo marunong makaintindi. Oh, baka feeling mo pinagtatanggol kita kasi tinitira ko na sila. Huwag kang ang feeling, G. Ganito lang talaga ako pag binibigyan ng 1G, ginagawa akong PSG. Kaya sasabay ka ba? Talaga? Class G? Tangina mo! Andito na si Cash G. Ang gago. Cash G! Cash G! Cash G! Pasensya na sa mga rapper na di ko matatapakan. Ayoko sanang gawin to kasi lumabas yung natutulog yung dragon. Kikilapum-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! Kikilapum-apoy-apoy! Tanginan to! Kupal lang puta! Ako yung Cash G ng Mazda! Huwag kang umi-enter sa amin! Wala akong suman na dala! Pero burger ka sa akin. Gago. Knock-knock man! Who's there, man? Mandaluyong baliw buang! Kaya i-ready mo na yung mga ready mong verse pang Mandaluyong. Sabihan mo na ako ng baliw. Pero yung mga utak ng tao, di mo maduduga. Mahal ako ng lahat ng Mandalenyo. Magre-react yan ng kusa. Kaya uuwi to ng Cavite, umiiyak, lumuluwa. Ako nga dito yung buang, pero ikaw tong buang makukuha. Okay, slight edge lang. Slight edge lang para kay Charisma. Hindi ko nakita hindi ko napansin yung round ni Class G kung gaano kahaba yun. Pero itong kay Charisma almost 4 minutes, no? Hindi naman siya nangalahati or hindi naman siya papuntang 5 minutes, pero almost parang 4 minutes 4 seconds lang ata yan. Ayun, 4 tama. 4 minutes 4. Makukuha. Diba? So, di ko napansin kung gaano ka mamaya makikita naman magpa-pop up naman kung ilang segundo or ilang minuto yung yung round ni Class G. Pero nevertheless, slight edge lang. Slight edge para kay Charisma. Kahit pa paano mas maraming effective na linya si Charisma compare kay Class G. Isa-isay natin. Effectivity ng mga linya, yun nga, mas maraming effective lines si Charisma compare kay Class G. Sa setup, ganda ng setup niya dun sa slack short, slack 1 din nakaporma. Ang ganda nun. Yun yung pinakamalinis na setup na narinig ko sa sa both MC dito sa round 1. Kay Class G kasi medyo bitin, sabi ko nga hindi tawag dito. Ano yung sabi ko kay Class G? Puta, nag-choke. Nakalimutan ko. Sasabihin ko na Ano ba yun? Nakalimutan ko. May sasabihin ako Ayun, sorry. Kay Class G, para sa akin nagkulang siya sa creativity doon.
'di ba? Tapos yung mga angulo na ginamit niya, hindi ganoon ka-epektibo, hindi ganoon kabigat. At sabi ko nga, hindi rin enough yun para matalo ang isang Charisma, 'di ba? So bigyan natin ng 7 points si Class G doon. Kay Charisma naman, unang-una, mas effective yung baon niya dito. Mas creative siya sa paanong naging creative si Charisma. Unang-una sa lahat, sino ba yung trending ngayon, no? Si Joel, si Malupiton. Ginaya niya yung Cash G, yung balik sa pagiging gagi. So, nanonood ako kay Malupiton eh. Ano ko yun? Pagkagaling sa work, hinahanap ko agad yung hindi, actually di ko na hinahanap eh, kasi pag bukas ko ng YouTube, nasa homepage na ng YouTube yung bagong upload ni Joel or ni Malupiton, kaya auto-click yun. Nanonood ako doon. So, ayun. So, para sa akin, mas naging creative si Charisma doon, mas effective. Although sa mga punto, medyo 50-50 pa. May mga okay, may mga hindi. May mga okay din na angulo, may mga hindi rin. May malakas din na angulo or references, may hindi. So, 50-50 siya in terms of sa content. Pero, sa yung pagiging agresibo, parehas yun, given. Both tabla sila doon. Pero ang nilamang ni Charisma dito, yung creativity at yung tawag dito. So, ba't nakakalimot ako? What the fuck? Basta isa sa mga nilamang ni Charisma dito is yung pagiging creative. 'Di ba? Yun lang. 8-7, dikit lang, sobrang dikit lang. 8-7 in favor of Charisma. So, tignan natin sa round 2 kung makakabawi si Class G. Hindi naman naging ganun kalayo yung agwat nun. So, kayang-kaya pa ni Class G to. Bawi. Pansin nyo, rebat siya ng rebat kahit di na tumatama, parang di mapakali sa recoil. Sa kagustuhan maging 3GS, naging carbon copy at mirror. Kaya wag ka nang umasa na mangunat, ituring na legendary ng people. Kung secondary lang yung pistol, gusto mo pa maging secondary na pistol. Nice, nice. Ang bars, man, hindi buwang. Parang tanlak sa tama, palibasa yung mga taga-Mandaluyong sigaw na sigaw, hype na hype siya, no? Malupiton. Tanga. Ang kamukha mo yung tomboy na mura sa live. Utangin na nyo! Mga napkin ka! Gago! Utangin na no? Oo, rebat ng rebat. Kasi nga gustong maging 3GS. Sa kagustuhan maging 3GS, yun na lang yung ginagawa niya. Shit, dapat di ako nag-freestyle, sorry. Pero sige. Game! Gustong-gusto nga kasing maging 3GS. Kaya nga pati shoutout niya hinahabaan. Binabati kahit di naman kailangan. Pati baby ng buntis niyang ate na shoutout niya na, di pa nga napapangalanan. Tanginan to. Mahiya ka naman sa nakakarinig, oh. Nakakainip, bro. Doon ka mag-shoutout sa bundok na may sumuntok sa bibig mo, gago. Okay. Issue sa no? So, nakapunta na kami dun eh. Nakalimutan ko kung anong lugar yun. Rainbow 98 ba yun? Dun ba yun? Basta nakapunta na kami dun. Minotor namin yun eh, sa pagkakaalam ko. Yung sa Antipolo, yung nag-trend to nung nakaraan. This year, nag-trend yun na nag-overnight sila doon sa nag-tent sila eh, parang ganon. Tapos sabi nung hindi ko alam kung anong yung nagbabantay doon ata, yung lalaki. Ba't daw ang ingay, ganyan, sigaw ng sigaw. Puta sinapak sa sa bibig eh. 'Di ba? Pero yun na-report naman agad yun sa police. So I don't know na kung ano nang naging update doon. Pero basta nag-trending yun. Feeling ko naman alam niyo yun. 'Di ba? May mga nag-react nga sa crowd, so alam nila yun.
For sure kayo din, alam niyo 'yun. Shoutout sa bundok na may sumuntok sa bibig mo, gago. Di ba? Pati clothing niya sinashoutout pa, wala namang interesado. Ayaw nilang isarado. Hidden gem, tapos andun lang sa aparador nila, nakatago, gago. Tangin na 3 taon na yung clothing mo, hanggang ngayon hindi pa din nagsashine. Kahit sa live selling nagtatry, hidden gem na yung pinangalan, wala pa ring nagmamine. Ano ba naman yan? Bars! Bars! Hidden gem, wala pa rin nagmamine. Ganda nun. Hindi nyo na-appreciate yon? Ganda nun. Solid yun. Hanggang ngayon hindi pa din nagsashine. Kahit sa live selling nagtatry, hidden gem na yung pinangalan, wala pa ring nagmamine. Ano ba naman yan? Kasi ito, diamante. Nung laban nga nila ni Sinay, yung Tropicana Twister, tinawag niya soft drinks. Tumal! Kaya nananawagan ako sa pamilya ni Charisma, wag naman kayong masyadong kupal. Tinatanggal yung logo pag nilalagay sa rep, kaya napagkakamalan niyang Royal. Kasi nakasulat na nga, iyan basahin mo. Orange juice! Ina ka! Hindi mo na... Halika nga. Halika dito. Basahin mo nga. Orange juice. Orange juice! Gagali ka nga. Malukot sa mukha mo eh. Tanginan to, sinisiraan yung Tropicana Twister, gumagawa ng sariling kwento, kung ano-ano iniimbento, tapos next event, malaman-laman ko, nagbebenta na ng sesto. Gago! Inom nga muna ako soft drinks. O diba? Ha! Ganyan lang kadali yung ginagawa mong pang-aaliw, tanga. Pinakita ko lang na kaya kong sumabay kahit anong karisma pa. Kaya kung tingin mo makakalamang ka sa jokes, tagamanda, baliw ka na. Kasi pag seryoso na yung usapan, sabi niya, lagi daw may sinusunog sa Mandaluyong, kaya yung taga-sunugan matatapakan. Makapag-burst lang, hindi na naisip yung ibang matatamaan. Paano naman yung mga namatayan? Nawalan ng tahanan, mga nagkaroon ng karamdaman, yun pa yung pinangalandakan. Sako na yung ginagamit, masilid lang yung kalaban. Diba? Another verse na naman, pre. Kaya tangina mo! Palibasa nandyan ka lang nakatapak habang may mga tao na natitepok, habang ikaw nagpapakatupak, may mga bahay na natutupok. Kaya itong may nasusunog. Tong, inang lupit nun. Tepok, tupok, tupak. Tong, inang lupit ni klase dito sa round 2. Tupak, may mga bahay na natutupok. Kaya kung sana itong may nasusunog, yung dala ko ibang daluyong. Wag nang umasang ningas kugon, nag-aalab mga dunong. Hindi na yan makakasulong at ang maririnig sa ugong. Ako na yung susunod na binabalitang nag-aapoy sa Mandaluyong. Lakas ng round 2. Kaya rounds mo na. Pero bago mo bitawan yung mga nagawa mo na saknong, wag mong kalimutang umaksyon. Patunayan mo na gusto mong maging 3GS. I-rebut mo lahat yon. Galing! Galing, galing. Bawi. Nag-choke siya sa una eh. Nawala siya sa una, nag-freestyle siya, tapos nawala siya dun sa umpisa ng sulat niya. Diba, sabi nga niya, shit, sana di ako nag-freestyle. Diba, halata mo dun na nawala siya dun, na nag-choke siya, pero nakuha niya agad yun. Nabawi niya kaagad, na-spit niya ng maayos, na-spit niya ng agresibo yung mga lines, diba, na sinulat niya. At ang lupit ng round 2 ni Class G. Malayong malayo sa round 1 niya. Siguro ang pinaka naging dumi lang dito sa round 2 ni Class G is yung umpisa, pero yung the rest solido. Ang dami niyang bars, no? Lalo na yung hidden gem, tapos pati sa live selling wala pa rin nagmamine. Tangin lupit nun, no? Gem, mine, mining, 'di ba? Mine, tapos na sa live selling, 'di ba? Mine akin. 'Di ba ganoon? Tapos yung tepok, tupak, ano 'yun isa? 'Di ba? Ang lupit nun, ang dami. Tapos may isa pang bars si Class G dito. Yung ano,
patapos na rin kasi, pero nailips din ako doon. Solid na solid na round 2 to para kay Class G. Feeling ko yung round 2 ni Class G mas malakas compare sa round 1 niya. And kung titignan ko naman sa round 1 ni Charisma at round 2 ni Class G, I think mahirap mag-decide. Pwedeng kay Charisma, pwedeng kay Class G rin yun. Yung battle of round 1 versus round 2. Pero syempre, papakinggan muna natin yung round 2 ni Charisma dito. Malay mo maging sing lakas or, di ba? Depende kay Charisma. Pero round 2 ni Class G, solid yun. As in, solid yun, men. Ang ganda nung pagkakakonstruct niya. Ganda nung choice of words. Ang ganda nung kung paano niya ilatag yung mga bara na yon, di ba? Ganda nun. Charisma, pakinggan natin. 3GS, i-rebat mo lahat yon! Yo, tangina, ire-rebat ko talaga. Tangina mo, kahit di ako maging 3GS, kaya ako mag-rebat, gago. Pistol. Tangina, wala naman baril, loko-loko. Sa susunod, pag mag-gun-press ka, dapat yung totoo, tangina mo! Gago. Upal ang puta! Ba't ako sisigaw sa bundok? Kung gusto nila ako sapakin, paano nila ako masasapak? Uunahan ko sila, pwede ko silang barilin. Ang ina mo, rebat pala. Sabi nyo, sa laban nyo, Gago, ibaril. kinukubo lang mga tao para maakay at madala. Kinumpara mo pa yung sarili mo kay Chakno, tangka talaga, ha? Tangka talaga? Yung tanga, ginawa mong tangka. Tangina ka! Champion ka na, yung mga wordplay mo pilit sa utak niya, likas yun. Winordplay ba naman yung tanga sa tangka? Uta ang tigas nun. Tapos champion ka na? Sino nakapanood ng laban niya kay Michael Joe? Michael Joe pala, tama. Tangin na kaso sa comment, ikaw yung binabash ng mga tao. Ang boring, wala man lang ako narinig na, wala man lang nagre-react para kayo nasa lugar na libleb. Doon ko lang first time makita si Boy Tapet na dito mapik sa dibdib. Champion ako! Di ba paulit-ulit siya nung round 1? Ayun, talo kay Terdy. Tinanghal na winner. Labanan ng mga champion pero pinagmukha kang beginner. Di ba? Tapos sumikat na si Terdy. Yung isang champion, naging bitter. Agawan ka ba naman ng spotlight ng Terdy? Di kasi magaling to na keeper. Tapos sa akin katatapat, may kanta pa yan. Sabi nyo, pwede nating simulan sa ulunan, basta ba wala tong sukuan. Dadalhin kita sa langit ng walang kahulugan. Nakayuko kahit pa nakatingin sa bubungan. Ha? Nakayuko, tapos nakatingin sa bubungan? Putang may ganun ba? Buang ka! Paano yon? Tingala yung asawa mo si Jeline pag nakatuwad siya? Tangina, nakakaawa naman si Jeline. Kala ko nag-iisip ka, pre. Yung bahay nyo, bubungan agad. Tangina, wala kayong kisame. Pero tuloy natin. Dadaling kita sa langit ng walang kahulugan. Nakayuko kahit pa nakatingin sa bubungan. Papawisan ka sa init hanggang sa matuyuan. Ha? Kaya pala yung asawa mong si Jeline, sa kasal nyo, umurong na. Papawisan sa init hanggang matuyuan. Tangin ang kantutan niya, pati si Jeline, magkakapulmon niya. Speaking of Jeline, alam mo bang umorder sa akin ng suman si Jeline? Huwag kang magalala, dinamihan ko yung latek. Ano? Tingnan nyo yung mukha, galit na galit. Yung asawa niya kasing si Jeline, nadamay at nabanggit. Pasensya na, yung suman ko kasi pati titig ni Jeline, parehas malagkit. Huwag kang mag-alala, di ko naman siya kinantot agad eh. Tinanong ko naman siya para di siya mailang. Sex tayo, Jeline. Anong sabi ni Jeline? Jilang! Tangina oh, talagang binigay ko na lang yung suman. Okay na yun, kahit wala akong kita. Suman paninda ko, hindi bukayo, pero napabukayong hita. Yung katutan namin ni Jeline, parang kakanin. Pagkadila niya sa lambi ko, nagubad na ng damit, wala nang sapin-sapin. Tangina! Class G! Jeline! Puro kayo letter G, nakakarindi na. Kaya di kayo nakakabuo ng anak, laging busy ka. Namanhead na yung kipi niya. Kay Charisma nagtipi na. Di pa nakakabuo yung Class G, pati Jeline, puta, GG na. Tas sa akin kaharap, puro ka na sigaw, sumigaw ka na! Tumitig ka sa mata! Pero kaya ko rin gawin yan. Kaya ko makipagsigawan, kaya ko rin makipagtitigan. Kaso lang tanong Class G, yung mga titig na ganyan, sa labas ng stage, kaya mo bang panindigan? Gina, patunayan mong champion ka. Tangina mo! Uta, yan na. Galit na si... Galit na si Class G.
Naggalit na si Class G, gago. Okay. Malakas pa rin yung round 2 ni Charisma. Consistent na approach para kay Charisma. Rounds 1 and 2, same. Andun pa rin yung pagiging well-rounded ni Charisma. Bars, jokes, tapos 1-2-1-2. May 1-2-1-2 si Charisma dito. Kay Class G kasi naka 4 bar set eh. So, habol talaga yon in terms of punchlines, in terms of haymakers. Habol talaga kasi kung bibilangin natin yung mga suntok na binitawan ni Charisma, hahabol talaga dun sa naka 4 bar set ni Class G, di ba? Diba? Pero at some point meron din namang 1-2-1-2 si Class G. Pero para sa akin, 1 and 2 ni Charisma halos magkaparehas ng count. Haymakers, punchlines, jokes, lahat ng pwede mong i-categorize same. Balancing 1 and 2 ni Charisma. Consistent. Okay? Kay Class G, round 1 nawalan ng, para sa akin, ring rust Kumbaga sa boxing, ring rust, 'di ba? Pagdating sa round 2, nakapana niya pero may konting aberya sa umpisa ng round 1 sa round 2 niya, nagkaroon siya ng choke, pero yun nga, malinis niya pa rin na umpisahan nung nahugot na niya yung pinakasulat niya, na bawi niya, nakapag-start siya ng okay, gitna, tapos hanggang dulo na perform niya at natapos niya pa ng malakas yon. So I think round 2 bibigyan ko ng tablan na score yon. Kasi si Charisma, consistent yung approach from round 1 to 2. Si Class G naman, from round 1, bumuelo, papunta sa round 2. So, round 1, Charisma yon 8-7. Sa round 2 naman, tabla. Kita nyo naman yung performance nilang dalawa. Parehas gigil, parehas agresibo. Tapos, kung titignan nyo rin yung mga haymakers punchline, halos parehas din Diba? Gigil. Tapos round 3, galit na si Class G. Tignan natin to. Pero round 2, bibigyan ko ng tabla. Gina, patunayan mong champion ka. Tangina mo! Damay girlfriend na naman. Tangina, ikaw nga, iniwan ka na ng iyong loved one. Tangina, talagang kawawa nung Valentine's Day. Ang adate niya, si Rafian. Kasi real talk, iniwan niya ng 5 years niya na girlfriend. Sa ugali niya, nag-give up. Kasi nag-iba na daw yung pakikitungo mula nung nakapasok siya ng flip top, and guess what? Kinukulit niya yun ngayon para yung relasyon nila ma-bring back. Tinatakot pa na kapag di nag-reply, gagawan niya daw ng diss track. Price tag yarn? Hindi, ito tunay na kwento. Party na yung babae ng buong karir niya. Kasama kapag merong gig. Tuwing gumagawa si Charisma ng mga love song, yung babae yung kasama niya sa mga music vid. Kaso nasayang lang lahat ng pagod nila nung yung tadhana, nag-iba yung trip kasi yung leading man tsaka leading lady nauwi sa misleading relationship. Kaya nandadami ng girlfriend dyan Nauwi sa misleading relationship, oo, yung babae kasama niya sa natatangi. Kung pagod ka na, tsaka dito ka lang na mga music play. Hanggang yung babae niyang natatangi, napagod na, at nung sinabi niyang dito ka lang, di na nag-stay. Oh. Kaya kung kani-kanino nilang ito nakikipagkulab pati kila Pupol na kisali. Ang ganda na sana nung kantang Biyahe, kaso may kasamang pahinante. Sabi, nang mamak siya ng kanta, di ba? Sabi niyo, kahit madulas, kahit malubak, kahit walang gas, kahit walang tulak, ay tungak! Alam mo nga, alis kayo, di ka nagpagas. Yung trip mo, nakakajahe. Ang ganda na nung truck, bigla kang magtutulak, puta, panira ka sa biyahe. Grabe! Paano? Makapag-release lang, binasta-basta na, hindi na hinanda yung susulatin. Pag wala nang maisip yung ibang kanta, yung kukuhanin. Gumawa yan ng cover ng Upuan, sobrang ganda. Lagyan mo naman yung sopa namin. Gago! Ginawan niya pa yun na sarili niyang lyrics. Tangin na gusto pa yatang angkinin ni Idol. O nung wala nang magawa, sinulatan yung Upuan parang mga classmate ko nung high school. Nice! Papunta na tayo sa exciting part. Pulo days pa lang, hinahamon na ako neto.
Pero gets ko agad yung life hack. Kaya pinatulan ko mga pambato nila para yung liga nila ma-hype up. Pero nung uminit yung Motus versus Pulo, sila pa yung una na high blood. Samantalang tumutulong lang naman kami sa Pulo kasi nga no man is an island. Diba? O kahit ako, aminado, nauna yung liga ni Shernan na buo. Pero para lang makilala, kami pa yung tinitira. Yun nilang yung naisip nilang pakulo. Palibhasa, dumagundong dun sa ilalim nung nagkamotos kagulo. At kung di pa namin niyanig yung underground, hindi magkaka-movement ang Pulo. Putang ina. Kasi paano makikilala? Shit. Mga walang tatak at branding. Yung mga balat ang asim. Mga walang alam sa hygiene. Mga palpak sa rhyming. Lahat katayan sa akin. Iisa-isahin kong tapakan niyang Pulo para nag-island hopping. Kasi mga talunan, pansin nyo, sa sobrang talunan, nakalimutan ko na unang panalo ni Bagsik, tong tarantado na to. Kesa magsayang ng bagay kesa magsayang ng oras sa mga obvious na bagay, mas nag-focus na lamang sa mga bagong bayo. Kasi oo, hindi kami sanay manalo si Bagsik, pero sanay na kaming matalo kayo. Pero bago ako matapos, gusto ko lang sabihin na hindi natin kailangan dumistansya sa isa't isa ng ilang dipa. Kailangan pa rin kitang kamayan kasi rapper ka kahit papano katribo kita. History yung nagawa naming dalawa, talagang si Charisma iba. Joke lang yung pagkatalo mo kay Bagsik, yung history na! Tanga! Time! Okay. Perhaps kay Class G, sobrang nakabawi siya. From below average na performance sa round 1 to konting slip up, choke sa umpisa ng round 2, pero after nun tuloy-tuloy na. 'Di ba? Props kay Class G. Strongest round ni Class G tong pinakamalinis na performance ni Class G yung round 3, pero kung power level, I think rounds 2 and 3 is the same. Diba? Litaw na litaw yung mga bars ni Class G. At ayun yung pinaka naging highlight. Ang dami niyang bars. Diba? Ang dami niyang bars. Hindi ko na isa-isahin, pero ang dami niyang bars. Yung mga jokes, pambalansi lang Pero more on bars talaga yung atake ni Class G dito. Kaya props kay Class G. So, balik tayo kay Charisma. Pakinggan natin. At crucial to kasi 1, Charisma, round 2 tabla, ito yung crucial kasi maganda yung performance ni Class G dito sa round na to, sa round 3, and it depends on Charisma kung paano niya ibabawi yung sarili niya doon. Game. Totoo naman, break na kami ng ex ko. Malugod ko yung inaamin. Kaya ako nga natira si Jeline, siya yung kumomfort sa akin. Tangina mo, patay! Pati yung jowa niya, sapul yung buday. Ano sabi niya, Bagsik, tapos Pulo? Pakinggan mo yung round 3 ko para maribatan ka. Yo! Alam ko, 90% ng MC sa Flip Top maniniwala pag sinabi ko na si Class G, ang rapper na di marunong makisama. Pag di naka-line up, di manonood ng event, libre naman yung ticket, ba't wala ka? Kapag may battle, pinapajikas na lang yung TF, uuwi daw siya ng maaga. Tanginan to, porket makontibo, umaasta ng dalaga. Bakit? Ba't ka naiilang? Ba't mo kami iniiwasan? Baka naiilang ka lang kasi kahit sa baba ng stage, turing mo sa aming kalaban. 2023, rookie pa lang kami nun. Kaya first time kaming in-invite ni Arik para umattend sa Flip Top Anib. So lahat ng mga rookie masasaya kasi makakabanding yung Flip Top Day Ones. Si Rapian galing ng Baras, 30 galing ng Davao, magkakasabay kami sa entrance. Ikaw lang yung wala. Sayang yung remembrance. Kung kailan present na lahat, yung class naman yung di nag-attendance. Ooh! Dahil sasabihin yan, ulul, andun na ako nung nakaraan. Oo, andun yan. Utang ina, naka-short na naman. Isipin nyo. Andito ako, pati si Papa Benji, tsaka si Kuya Dennis. Puta, pagtingin ko si Class G, mag-isa lang sa gilid. Kaya nilapitan ko, baka may problemang iniisip. Puta, bago ko makalapit, nakita ko si Rapian, sinasawayan yung waitress, gumaganon na.
Pagtingin ko sa likod, si Shapoy, puta, nakahubad pa. Sobrang saya ni Enigma kasi ang daming pumunta. Tapos nung malapit na ako sa kanya, nagno-notes pala ang puta. Pag may nakuwang angle, nagsusulat siya, kupal. Ang hirap mo kabanding. Lahat kami lasing, tapos ikaw kumukuha ng angle. Ang iniisip namin, paano kami makakauwi? Ang iniisip mo, sana mamaya may freestyle battle. Gago. Naku, mag-iingat ka, Arik. Meron tong angle sa'yo. Bahala ka na mag-isip kung alin doon. Di ba laplapa kayo niluksuryan nung anib? Ay, gago. Yun. Nararamdaman niyang talo na siya. Nararamdaman niyang talo na siya. Ano? Lahat binibring up, tapos yung motos, tsaka pulo, sinasabi mo? Bakit yung pinag-aaway? Para magpalakpakan niya mga yan? Nakakatawa ka, boy! Pinagkikiskis yung doors for doors para pangalan niya umaboy. Magkaibigan si Shernan. Pati si M-Site. Alam mo yan. Di ka ba nila naging tropa? Pinaghihiwalay mo yung SM, ang galing mo, ah. SM, MOA. Si? SM, MOA, si? SM, MOA, si? Ganito ka bumarap, ulit-ulit, para mukha lang madiin. Tingnan nyo, ginagaya ko na rin. Pero ang di niya alam, yung punchline neto, tinira ko si Jeline. Kahit sa lugar nyo, di ka nakikipag-banding sa mga rapper. Kaya sila walang event, pati movement. Hindi sila sumisikat, di nagkakaroon ng improvement. Dito sa Manda, tinulungan ko mga rapper para pangarap makukit. Ikaw class pangalan mo, pero wala kang mga student. Ooh, shit. Di ako nagkakodigo. Di ko nakalimutan yung panglas. Napalabas lang ako ng cellphone kasi boring na yung class. Kaya ba't ako masisindak sa class? Kahit patalo ako ungas, hindi bababa reputasyon. Lagi mong tatad... Ayos yung setup ah. Ayos yung setup ah. May sigaw ka dito sa part na to ah. Kagrupo niya yon. For sure kagrupo ni Charisma yon. mo pero wala kang mga student. Di ako nagkakodigo! Di ko nakalimutan yung panglas! Napalabas lang ako ng cellphone kasi boring na yung class! Galing! Kaya ba't ako masisindak sa class? Kahit patalo ako ungas, hindi bababa reputasyon. Lagi mong tatandaan, class, nandito ka sa Pinas, walang kwenta yung edukasyon. Ay! Putang ina! Hanggang round 3, puro ka lang sigaw, parang mga Spartans. Halatang kinulang ka sa gabay kasi utak mo hindi balance. Baka sabihin nyo, Charisma, puro ka class, puro ka class. Kasi nga, school yung ambience. Kanina ko pa tinatawag yung class kasi kailangan na ng guidance. Oo, tinalo ko ni Bagsik. Wala ako sa isa buhay. 1-3 sa flip top. Kaya pasensya na mga Mandaleño. Kalimutan na natin yung kahapon. Isipin nyo paano tayo nagtulong-tulong para yung lugar natin maibangon. Oo, pinalakas yung hip-hop sa Mandaluyong hanggang makilala sa ibang nayon. Ngayon alam mo na yung dahilan ba't dito ginadap yung ahon. Tang ina, durog. Charisma yon, pre. Strongest round di Class G yung round 3. Pero iba yung Charisma sa round 3, puta. Actually, gusto kong ulitin yung buong round 3 ni Charisma eh. Real talk. Gusto kong ulitin yung buong round 3 kasi ang ganda nung ano. Alam mo yun, yung 1 and 2, parehas yung komento ko eh. Sabi ko, same approach, same counts of punchline, same, yung mga ganon, diba? Pero itong round 3 ni Charisma, kakaiba pre. Alam mo, nag-level up lahat. Andun yung jokes, andun yung bars, which is pinakita niya sa 1 and 2, pero yung count nun, nagdoble, nagtriple, ang dami. Diba? Although, pinakamalakas ni Class G yun, at pinakamalinis din, ito rin yung pinakamalakas at pinakasolidong round ni Charisma. Fuck. Dikit yung battle, pero I think konting edge para kay Charisma. 1 and 3.
Charisma yun, pre. Props kay Class G. Ganda nung 2 entry niya. Siguro kung naumpisa ni Class G yung round 2 ng maayos at malinis, possible pa na mas dumikit, 'di ba? Pero hindi tangin lupit ng round 3 ni Charisma. 'Di ba? Yung mix up talaga ng mga style, yung mix up ng elements, naayos niya na pagsama-sama niya ng maayos. Yung plus yung mga punto pa na binibigay niya dito sa round na to. Ayun. No brainer guys. It's Charisma. 1 and 3. Round 2 tabla. Okay, final score. Charisma 889 or 8810. 8810 guys. So that's 26 points for Charisma. Kay Class G 7, 8 and 9. 7, 8, and 15, 24. So, that's 26 to 24. Lamang ng 2 points at ng 2 rounds si Charisma over Class G. Charisma. Day 3, Class G versus Charisma. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Charisma. Salamat. Maraming salamat kay Class G. Binuhay na yung gutom ko. Pero gusto lang po 5-0. 5-0. Agree. Agree ako kasi dikit yung 1 and 2 eh. Agree naman ako sa 5-0 pero hindi hindi malayo yun. Hindi yun, 'di ba? 5-0 siya, pero para sa akin, sa round 3 lang nagkatalo. Parang ganon, para sa akin. Pakinggan natin judges dito, mahalaga to. Magpasalamat sa lahat ng mga suporta sa Pulo, kay Kuya Shernan, Charismatic Everywhere, Breaks by Pupol, Good Buds, 100% kay Boss Dadop, Dentalica Clinic, kay Doc Syben, Got Merch Greenhouse, kay Boss Renz, Papa Kelso, si Brand Toyo, Where MC Apparel, Sheep, Enterprise, Wood, 1997, Kilos, Black Manila, Hypebeat, Renzi Marquez, Vogue Manila, Medieval Manila, Flaky Wings, kay Baby Ria, Love Ka ni Daddy Mo, kay Kuya Idol and Mongi Fam, J. Martin Berganyo, Jerson Francisco, at kay Ian Calitena. Yun, gusto ko lang mag-shoutout kay Powerplay TV, sa Dakar guys, sa Baksendo syempre, kila Idol Sinyo, tsaka kila Papa Benji sa sa Real Jokes, Unhinged, Black Manila, Killions, kay Kuya Aldrin. Thank you. Zaki, binoto ko si Charisma all 3 rounds. Feeling ko nagmatter talaga kung sino yung nahuling bumanat kasi laging naaagaw ni Charisma yung momentum. Pagdating sa written, hindi naman nagkakalayo. Oo nga eh. Layo ng pagitan. Mas marami pang kumbaga technical na kay sino nga ba to? Class G. Ang kaso mas lumalanding yung mga punchlines ni Charisma, tsaka kumbaga sa performance mas kontrolado niya yung stage tsaka yung crowd. Charisma. Pareho sila ng ng aggression. Parehas sila. Parehas rin madiin. Pero tawag dito, siguro sa round 1 mas lumamang si Class G kasi mas natural siya doon. Pero yung 2 entry ni Charisma talaga yung para sa akin nagbigay. So every round nga parang mas malakas yung binibigay ni Charisma. So yun, pasok din yung creativity niya. So Charisma. Yes. Asper, binoto ko si Charisma kahit nag-umotos ako. Then round 1, binoto ko si Charisma, konti lang. Tapos round 2, pares na rin silang lumaylay pero mas natripan ko yung mga material ni Class G. Hindi lang talaga, natutulugan lang talaga pero malalakas pa rin naman. Tapos round 3, may sinet na standard si Class G na kailangan makuha ni Charisma. Oo, tama naman. Nakuha naman ni Charisma yun kaya kay Charisma ang binigay mo. Binoto ko si Charisma. Lumalamang siya lagi ng konti sa bawat rounds. Parang halos pareho sila ng technique kahit nga sa props. Pero yung kung paano in-execute ni Charisma yung mga bala niya, pumapasok lagi. Pumapasok rin naman yung kay Class G pero lamang talaga kung bibilangin yung ginawa ni Charisma. Kaya congrats, pero solid din Class G. Yun, nakakaliks na. Charisma versus Class G. Round 1 binigay ko kay Charisma. Round 2 kay Class G at round 3 kay Charisma. So ayun, parang nag-aagawan lang sila ng moment pero pinakita mo rin talaga kay Charisma yung charisma niya. So ayun, parang doon na lang lumamang. Pero ayun, digdigan. Pero ayun, binoto ko si Charisma at props kay Class G. Okay.
Ang ganda ng laban. As expected sa dalawang MC na to, knowing their strength and weaknesses, 'di ba? Knowing their knowing how they write, 'di ba? Yung writtens nila mismo. Hindi tayo binigo ng ng battle na to. Di ko alam kung bakit maraming hindi ko alam kung bakit yung ibang linya ni Class G is natutulugan, pero kung papakinggan mo siya, solido yun eh. Ang daming bars doon eh. Lalo na yung tumatak sa akin yung clothing hidden gem. Wala pa rin nagmamine. Tangina, wala nag-react doon. Tangina, yung lakas nun, pre. Ang ganda nung bars na yun para sa akin. 'Di ba? Yun lang naman. Pero kahit sino panalo sa battle na to. Agree rin ako sa mga komento ng judges na especially kay Zaki na nagmatter yung kung sino yung huling babattle, kasi sabi rin ni Sayad, ni Carlito, na nauungusan eh, 'di ba? Malakas yung kay Class G, pero pag nag-perform na si Charisma, nahahabol. Yun din yung sabi ni Casper. Nag-set ng standard si Class G, pero nahahabol ni Charisma in the end. 'Di ba? So halos the same na mga punto yung mga sinabi ko tsaka sinabi ng mga judges. So yun lang, no? Kita-kits tayo sa next na review, and that's R-Zone versus Eds. Magandang battle din yun, R-Zone versus Eds. Congrats sa both MC. Nandito na sila. Ako happy ako sa dalawang to. Happy ako kay R-Zone tsaka kay Eds, kasi si R-Zone nasubaybayan ko to 1-up-2. Diba? 1-up-3 rather. 1-up-3. Yung naglaban sila ni Lord Manuel sa championship. 'Di ba? Tapos si Eds naman, nasubaybayan ko rin to, bumatal sa Motus. Tas eto na sila ngayon. So nakakatuwa, no? Ganoon din naman kay Class G, nasubaybayan ko rin naman to sa Motus. Pero si Charisma kasi hindi pa ako masyado nagre-review ng battle, especially tournament sa Pulo eh. 'Di ba? So yun lang naman. Yung battle lang to is para kay Charisma talaga. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.